Hi! I'm back. I'm Olive, your site locator. Dito pa rin po sa Greenfield Realty po. Bali welcome po sa aming YouTube channel. And then nandito po ulit kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami na isang property na along National Road. So panoorin niyo po itong property na to kasi ito po ay isa sa pinakamurang property po along National Road sa ngayon po dito sa Tagkawayan, Quezon. So magugulat kayo sa price. Malaki po talaga kamurahan po nito. So baka ito na po yung property na nakalaan para sa inyo. So panoorin niyo po itong video na to. Ayan, ito po ang pinaka national road po niya. So tayo po ay nasa 5 kilometers para makarating po tayo ng pinaka town proper dito sa Tagkawayan. So ito na po yung national road po niya. So mamaya i-explain ko po lahat yan. Babalikan po natin yung pinaka road, pero bisitahin po muna natin yung pinaka loob ng property. So ito po ay 12 hectares and then ito po ay nasa 200 po ang frontage niya. So mamaya iisa-isahin po natin yung details, and then ngayon po ay pasok muna po tayo sa loob para makita po natin kung gaano kaganda po itong property na to, and then kung gaano kamura ito. So tara, let's go. So pasok muna tayo dito sa may pinakaunahan niya. Sa pinakaunahan ng frontage. Ayan. So yan, papasok na po kami dito po sa pinakaunahan po ng frontage. Bali, pagpasok po namin, may nakita po na agad kami isang malaking bahay po dito na konkreto. So may nakatira po siya. Mamaya explain ko po kung ano mangyayari po dyan sa bahay na yan, oras na magkaroon po ng bentahan po So napakaraming tanim po nitong property na to. Dito pa lang sa bungad, meron na tayong makikita mga puno ng mangga, santol, ayan. And then meron tayong avocado, ayan. Tapos po meron po siyang mga garden dito. Si owner, si tenant po So sila po ay tenant po dito. Tingnan muna natin itong pinakaunahan. Ayan, ang ganda. And then ang dami niyan tanim po ng mga mahogany. Tapos po yung pinakapuno po ng niyog niya, yan po ay nasa 1,000 kapuno ng niyog. So pwede daw pong humigit pa, sabi ni tatay. Hindi niya na halos kasi mabilang yung mga tinanim niya dito. So medyo dito po sa part ng unahan, medyo mataas po tayo compare po doon sa pinakakalsada po So hindi siya kapantayan dito sa may unahan ng frontage. Medyo mataas po yung property ng konti. Konting-konti lang naman po. So hindi siya nakalinya doon sa may pinakakalsada. Kaya dito muna tayo punta. Yan, ang dami niyan tanim. So may mga kalamansi dito, may mga rambutan, mahogany. Ayan, dami. And kagandahan po nito, may line na po tayo ng tubig. Bakit lang tayo ng konti. Wow, ang daming laman. So yung property po, hindi po siya 100% flat. Ito po ay may slope, and then meron pong kapantayan, and then meron po siyang medyo malalim po na part And then itong property po na to ay may dalawang titulo. So ang isa po is nasa 5 hectares, na yun po yung nasa medyo kalagitnaan po ng property dun sa may frontage. And then itong nilalakaran ko naman po ay nasa 7 hectares po. So dalawang titulo siya. Ayan, nadidinig natin yung ugong ng sasakyan. Kagandahan ito, napakahaba ng frontage natin. Nasa 200 po ang frontage po natin, na ulitin ko. Sige po. So may nakita tayo isang muhon dito na ito yung pinaka-binaon ng DPWH. Okay, so mamaya i-explain ko po yan bakit may muhon dyan. Na lang po yung margins niya. Napakatagal. Oo nga, matagal na yan.
Maliit pa po itong madrigaw na ito. Ngayon mataas na no? Oo, saka nasisira na rin yung gawa ng ito. Oo. So yan, may nakita tayo isang isang muhon na binaon po ng DPWH. So mamaya explain ko po kung bakit merong muhon doon. Daming tanim po. Ano to, ito langka. Ano to? Mahogany, pili. May pili. Yes po, bali. Ano pa po tanim? Niyog. Oo, maraming niyog. Bali karamihan po dito, ano? Puro pili. Ayun po, pili po yung mga yan. Ito po, mahogany po ito. Okay. Ito po, pili ito. Ito, oo. Ito, isa, malaki. Mahogany po. Mahogany. Ang daming hardwood. Dito kami ng paggawa ng bubong ng bahay. Hindi na po ito, ilang taon po. Ang ganda. Ang ganda na po yan. Siyang laman. So sa kabuuan po ng 12 hectares, meron lang po tayong 3 hectares na punong-puno ng mga sari-sari pong pananim. Like niyog, yan po mga fruit bearing po natin. So the rest po, wala po talagang laman kasi pinaklearing na po nila. And then papaliwanag ko lang po kung bakit tayo meron po tayong muhon kanina na nakita na tinanim po ng DPWH. So itong property po na to ay pag nagkaroon po ng widening, kakainin po yung bahay na binidyuhan po natin. Diyan po So magkakaroon po ng pag-usad si DPWH para po magkaroon po tayo ng widening. So 15 meters po ang makukuha dito sa property na to. So 50 meters po ang iuusod po nila para po mag-develop po ang DPWH po ng kalsada para maging pinaka 4-way po yung daan po niya So kakainin po yon, and then yun po kasi ay hindi po binawas at kay 12 hectares. So mababawas po siya pagka halimbawa po na nagkaroon na po ng widening. So ang mangyayari po, si bahay po is matatanggal po talaga sa ayaw at sa gusto po nila. Pero sa ngayon po, nakatirik pa po yun kasi hindi pa naman po ginagamit ng DPWH yung kalsada. So sabi nila, hopefully po, mga sa susunod na taon, baka po mangyari na po yun kasi sinukat naman na po yan. And then paid na po ng DPWH yung kalsada po na yun o yung ibabawas po kay 12 hectares na 15 meters na uusod po sila kay property. So yan, bali po dito sa may unahan ng frontage kung saan kami pumasok, bali pantayan pa po siya Ayan, and then dito naman po sa may part na to, yan, bali kinukwento po sa amin ng anak ni tenant. Bali ang property po is pababa po siya ng pababa. So padaos-dos na po siya And then yung dati daw po is ganyan din po yung kinatatayuan ng bahay nila, kaya lang nagpatambak sila kaya naging kapantayan. So dati ganito rin daw po yung itsura, talagang malalim talaga siya, ganyan-ganyan itsura. So nagpatambak lang po sila dun sa mga gumagawa ng daan na excess na lupa. So nagkaroon po ng pagtatambak, kaya po naging kapantayan na po yung pinaka bahay po nila dun sa road. So hindi naman sila gumastos ng ganun kalaki. Paano po yan pagka halimbawa walang ng daan? So bibili po ng lupa. Wala naman problema, tapos naman na kami sa part lang naman namin na yun. Hindi naman namin planong tampakan yung lang. Opo, laki kasi Ang daming tanim dito Avocado. Ay, may mga avocado pa dito. Nakaputol na rin po kasi pag binabag dati po puro to Jumelina. Gemelina. Line po na to, may mga Jumelina po yan. Ang problema po, yung binagyo, Nawala. natumba na po. Oh, okay. Pero dito ang ganda pantayan pa to. Pero itong pataas na to sa kabilang lote na po. Ito na yung kabila na yan, hindi na yan sakop. So dito lang pala. Yung pababa ng pababa. Oo. So yan, kasama po namin si si tenant po. So siya po yung nagsasabi na yung avocado pa is 200. So yung avocado is nasa 200. Lansones ilan? So ilan po yung lansones natin, Tay? Napakarami. So sabi po niya, yun daw pong langka ay baka sumawa kayong magbilang. Kaya hindi na po niya sasabihin kung ilang kasi talagang napakadami. 10 lansones. So ganun karami yung yung pong fruit bearing po natin. So may
mga rambutan din tayo dito. Ayan. So kanina po, pinakita ko po sa inyo is medyo malalim po doon sa may bungad po. Pero dito sa may gawi dito, kung saan umusad po kami sa may pinakadulo ng property, pwede po nating ilusong na dito yung sasakyan natin. Ayan. So magbuhat po doon sa may pinaka frontage doon sa may dulo, pwede nating ilusong ang sasakyan natin hanggang dito po para makapasok. Kasi merong part po na malalim. So balikan po natin po yung sinasabi ko po na about po dun sa DPWH. So yun po, kagaya po na nasabi ko, magkakaroon tayo ng widening. Hindi po binawas po kay 12 hectares po yung widening na babawasan po ni DPWH na 15 meters po. So yun po, bali hindi na po ito lalabas na 12 hectares. So ibabawas po natin yun sa bentahan. Ayan. So para mas maliwanag lang po pero napakagandang property, no? Even hindi po siya flat at kapantayan po ng kalsada. Kasi napansin ko po, sa kabuuan po ng 12 hectares na to, medyo palalim po talaga or medyo paslope po talaga. Hindi siya kapantayan ng kalsada. Pero ang kainaman po nito, kagaya po ng nasabi ni guide, or ni tenant, ito naman daw po kasing property po na to ay talagang dati halos talagang lahat ng part ay malalim, pero dahil po meron po mga gumagawa po ng daan na may excess po na lupa, so pinatatambak nila unti-unti dito sa kanilang mga property. Kaya ang nangyari po is na unang pumantay sa kalsada yung kanilang bahay, or pinatambakan po nila yung bungad para po yung kanilang bahay po ay maging kapantayan po ng kalsada. So doon na po sila nagtayo po ng pinaka titirhan po nila. So pwede rin pong ganun ang gawin natin. Kaya lang medyo malaking part na rin po kasi itong bubuhusan or tatambakan ng lupa. Pero po pag investment lang po ang pag-uusapan, napakagandang investment po nito kasi ito po ay isa sa pinakamurang national road na binebenta po, along national road na binebenta. So grab nyo na po ito hanggat murang-mura lang po siya. Ang daming tanim. So ang live po natin ay naglulukad po ng nasa 1 tonelada po kada 45 days. So yun po ay naglalaro na nga lang po sa nasa 1,000 kapuno po dahil pinaklearing na po nila itong property na to. So kagaya ng sabi ko, nasa 3 hectares lang po ang may laman nito. So kagandahan tong property na to, good for investment to kung sakali po pagdating ng araw po ay mapatambakan nyo po yung ibang part, maging kapantayan na siya ng kalsada. Pwede po itong gawing commercial po, commercial na mga business. So kasi nakaharap nga po siya sa kalsada and then national road nga po siya. Ang daming langka. And then explain ko lang din po about sa documents. Bali po patay na po si owner and then ito po ay TCT title. Bali ang buhay na lang po is yung asawa and then yung mga anak. So wala naman po tayong magiging problema po And then si tenant naman po, may pag-uusap na po sila ni owner. So katunayan, ayan, kasama po namin siyang nag-iikot ng property. Katunayan na talagang wala po silang problema. So yan, bali susubukan ko sanang pumunta doon, pero kagaya ng sabi ko, ang property po natin is habang binabaybay mo po siya, papalalim po siya ng papalim papunta doon sa may pinakadulo po na yon. So ang mangyayari po, sa tingin ko lang po and sa nakita ko po dito sa loob ng property, bali po kagaya ng nasabi ko, tayo po ay merong 2 titulo. So ito pong iniikutan po namin is ito po yung si 7 hectares po. So si 7 hectares po is kailangan din po nating i-refill, kumbaga tambakan din po para maging kapantayan siya ng kalsada. Pero pagdating po dito sa 5 hectares, so ayan na po si 5 hectares po. So ito na po yung pinaka dulo naman ng frontage. Bali nasa loob po kami nandito po yung pinaka national road. Dito po sa may gawi doon po. So kung binabaybay po namin yan, papunta po dun sa 5 hectares po, kasi 2 titulo nga po ito, medyo palalim po tayo ng palalim. So mas kinakailangan po niya ng maraming tambak para po maging kapantayan siya ng road. Ayan, so hindi po kami makakalusong dito. So liliban po kami ng national road, doon po kami dadaan sa may kabila, sa may dulo po ng pinaka frontage niya, para po doon naman kami pumasok dahil doon po may kapantayan po ng kalsada. Ayan. So tara, doon tayo sa may pinaka national road naman pumunta para makita po natin yung si 5 hectares naman po para sa kabuuan po ng 12 hectares po. So ito daw po ay may source po ng tubig.
Kaya lang, tinuro po ni tatay po, ni guide, ni tenant po. So, nandun po yung pinakasapa niya. Kaya lang po, try man po namin pumunta, si tenant na rin po ang nagsabi na wag na namin puntahan kasi napakasukal. And then, medyo may kalayuan. So, siya naman po ang patunay na talagang may source ng tubig po sa loob ng property. And then kung gusto niya naman daw po magkaroon talaga agad ng tubig, pwede naman daw po kayo magpahukay ng balon. So siguro po nasa 200 meters daw po ang lalim. Makakakuha na po tayo ng balong ng tubig. So yan, bali lumabas ako ng pinaka loob ng property. Yan, tingnan natin yung pinakaharap na lang po niya, no? Kagaya na nasabi ko, medyo may kalaliman. So dito tayo magbibideo sa may pinakalapas para makita natin kung gaano siya ka lalim din sa may pinaka national road. So yan, lakad muna tayo dito, tingnan natin siya. So ito pong property po na to ay nasukat na daw po, so may mga muhon na siya, pero kung gusto niyo po ulit ipasukat, pwede naman po. And kung sakali man po gusto niyo po tong property na to, dagdag info lang po. Kung halimbawa po kayo po ay manggagaling ng Manila, ang Tagkawayan po ay nasa 7 hours po ang biyahe from Manila po to Tagkawayan po, So yan, nandito pa rin ako sa may pinakalabas. Ayan. And then, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Bali, kung mapapansin po natin, meron po tayong katapat na parang malaking gawaan po ng mga hollow blocks dito sa may tapat ng property. Dati daw po yan ay napakalalim din po niyang property po na yan. So, ginawa po nila, tinambakan lang po nila, kaya napagtayuan po nila ng business. Ayan po. So pwedeng ganun po yung maging idea natin dito sa property na to. Ayan, medyo malalim nga po siya, kaya naghahanap ako ng medyo malulusungan na medyo mababa po. So kanina dun sa may unang part ng frontage, nakalusong naman ako. Talagang hindi tayo makakapasok, medyo malalim-lalim pa rin ng konti. And then mapapansin po natin meron siyang pinakaharang po, katunayan na medyo delikado siya sa mga motorista. So kailangan po talagang patambakan. Ayan, good for investment po itong property na to. So kung halimbawa po ma-develop nyo, kayo na po magde-develop, kayo na magpapatambak, ayan, mamamahal naman po ito pagdating ng araw sa pag na-develop na po ng bibili. Sa mga nagkakagusto ng property na medyo mura po sa ngayon, and then along National Road, ayan, i-avail nyo na po si 12 hectares. So napakagandang property, konting develop lang po tayo, and then malapit po tayo sa pinaka-town proper po, kung saan nandun po yung munisipyo po natin. And then may mga fast food na po tayo doon. Ayan. So kagandahan po ng bayan ng Tagkawayan, dine-develop na po ang bypass road po na magdudugtong sa Manila to Tagkawayan, and then Tagkawayan to Bicol. So malilesen na po yung oras po natin na mag-travel po tayo dito. So yan po, kung gusto niyo po i-avail itong property na to, ready na po tayo para sa reservation po natin. Message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear sa inyong mga screen. And kung sakaling meron ako nakaligtaang sabihin about sa details nitong property na to, meron po kami description sa baba. So pakiclick na lang din po iyon, So yan, meron tayong nakitang pwedeng pasukan. So may bahay pa rin po pala dito. Hindi, ito po yung sinasabi ko na mawawala din po oras na magkaroon ng widening. So mahahagip po sila,
So sa ngayon po talagang nakatirik pa sila at dahil hindi po ginagamit yung ng DPWH po yung pinaka road. So dito patayan naman po to, katulad po nung unang pinasok ko na unahan ng frontage dun sa may 7 hectares po. So yan, bali lalabas na po kami ng property. So isang magandang property naman po na nabisita natin po today po so avail na po kayo mga ka-farm lot. So by the way, it's me again, Olive, your site locator po dito sa Greenfield Realty po So yan po. Thank you po.